Paano po kayo nakuna? Bigla lang po ba yun eh? Quick story lang po. Yung nangyari sa akin, so tama po, sobrang biglaan lang siya. May 6, nagkaroon po ako ng spotting. Sobrang konti lang, as in ganito lang siya. Then, hindi ko siya, hindi ako kinabahan. Sobrang konti lang naman. Then, nasundan po ito noong May 9. And yung spotting ko naman parang isang straight naman siya na ganito. Pero manipis lang naman. Tapos, dahil nga konti lang siya, hindi ako kinabahan, which is wrong. Dapat pala, nung time na yon nagpa-check up na ako. And dito kasi sa lugar namin, kapag ka magpapa-check up ka sa public hospital, kailangan mong magpa-online appointment. Which is, ginawa ko naman, but ang nangyari, yung appointment na available is May 19. So, simula May 9 hanggang May 19, nag-antay ako. Then, noong May 19 na nagpunta na ako dun sa hospital, chinek up ako, ang sabi niya, dahil nga nagkaroon daw ako ng spotting, baka miscarriage na. And then, ni-request niya na magpa-trans-B ako. Kaso, nung time na yon walang available na trans-B, so kinabukasan pa ako nagpa-trans-B. Nung nagpa-trans-B na ako, nung May 20, ng morning, mga 9 a.m. yon, doon sa isang clinic, yung pinakang-transv niya sa akin is sa tiyan lang, sa labas ng tiyan. So, nakita ko si baby, nandun pa siya sa tiyan ko. And yung, heartbeat niya is, naririnig ko pa, but hindi ganon kalakas. Yung talagang, parang sobrang hina lang. Kaya sabi nung clinic na yon, yung pinaka-transv talaga na gagawin sa akin is mamaya pang 1 p.m. kasi 1 p.m. pa daw dadating yung doktor. Ngayon, nagantay ako. Umuwi muna ako sa amin. Then, after nun, bumalik ako ng mga 12:15 para nga mauna. Then, nung time na ako na yung itatransv yung doc, yun na, yung pinakang hindi ko na kaya o hindi ko na makakalimutan yung time na nandun ka na sa clinic, tapos pinasok na ni doktora yung nilalagay sa para makita si baby.